Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, i-continue natin yung ating plane and solid geometry series. Magko-continue tayo sa pagsasolve pa ng mga problems regarding similar triangles. Okay, so problem number 1. So, two similar triangles have perimeters 40 and 30 centimeters. If the area of the larger triangle is 256 square centimeter, find the area of the smaller triangle. Yeah. So, meron tayong two similar triangles. Ito, yung perimeter niya ay 30. Ito naman, dahil similar, so ganyan lang siya. Ang perimeter niya ay 40. Then, yung area ng larger triangle ay 256 centimeters squared. Ano daw yung area nitong pangalawa or the smaller triangle? So, 'di ba, alam natin na we know na kapag similar triangles, their corresponding sides are proportional. So, halimbawa, we have triangle A and B, 'di ba? Then yung the side ratio, sabihin natin A:1, A:2, eto 'yon. Tapos, yung area naman na ratio, 'di ba, eto yung area 1, ta's ito yung area 2. So, 'pag ni-ratio mo 'yan, kailangan naka-square 'to, 'di ba? Ang ginagamit natin dito is the side lang. So, what if hindi directly given ang side? Like, in our case, sa problem natin, ang given sa atin ay perimeters. Like 40 centimeter for the big triangle and 30 centimeter for the smaller one. So, paano yon? Well, actually, perimeter can still be used as your side ratio. Kasi 'di ba eto side ratio 'yan eh. So, ang ni-ratio mo lang yung side. Pwede mo 'yan guys palitan ng perimeter. Pwede mo 'tong gawing perimeter 1, pwede mo 'tong gawing perimeter 2. Bakit? Kasi perimeter is just the total length of all the sides. So, kung similar ang triangles, lahat ng sides nila nag-i-scale lang yan equally, meaning the perimeter also follows the same ratio as the sides. So, instead of A1 over A2, tapos in-square natin para ma-equate natin siya sa area ratio, pwede natin tong palitan nga ng P perimeter 1 at saka perimeter 2. So, ganun din guys, parang side lang din. So, kung given tayo, sabihin natin, ito yung 1, ito yung 2. Baliktarin natin. So, ito 1, 1, 2, 2. So, pag ni-ratio natin yung perimeter 1, tas ito, in-equate natin sa area, kailangan naka-square to. Kailangan naka-square. Kasi para nga lang din siyang sides eh. Eh, di ba yung sides in-square natin? So, dapat yung perimeter is-square din natin. So, palitan natin to ng 30. Tas ito ng 40. Tapos itong area 2, pwede nating palitan ng 256. Yan. So, shift solve para makuha si A1. So, yung A1 gawin nating X. Tapos, 256. So, 144. So, our answer is letter C, 144 square centimeters. Yan. So, next problem tayo. Two sides of a quadrilateral are 4 centimeters. Ay, 4, 5, 6, 7. Find the perimeter of a similar quadrilateral if
the side corresponding to 6 centimeter is 9 centimeter. Okay. So, drawing natin yung quadrilateral. Pag sinabi natin quadrilateral, guys, 4 sides na siya instead of 3. So, ayan. So, dahil similar lang daw sila, i-scale mo lang to. Scale mo lang yan. Similar quadrilateral kasi. So, eto, sabihin natin, eto yung 4, 5, 6, and 7. Doon daw sa pangalawang quadrilateral, yung side corresponding sa 6, ang length niya ay 9. So, 9 to. So, bakit nagkaroon ng quadrilateral? This is just an introduction, guys, to quadrilateral. Pero, kung hindi natin, for example, wala pa tayong discussion for quadrilateral, kaya ko siya sinosolve ngayon kasi para lang din siyang similar triangles. So, sa similar triangles, kung similar sila, di ba pipili ka lang ng side, ratio, pili ka sa side sa kabila, ratio, equate. Ganun lang din guys, kahit similar quadrilateral pa yan, similar pentagon, pag pentagon, 5 sides, similar hexagon, heptagon, etc. So, lahat ng mga similar, applicable to. Basta kapag ka-sides, i-equate mo lang, pagka area, kailangan naka-square. Yan. So, ganun lang guys. Applicable lang din siya guys dito. So, halimbawa, pag sinabi mong perimeter, di ba, isasama mo lang lahat ng sides ng closed figure. So, para mahanap mo yung perimeter, kailangan mahanap mo lahat to. So, dahil similar naman sila, i-ratio lang natin. Ratio muna natin to. 6/9. Tapos, i-ratio natin to to find the x. So, bali, 4/x. So, square pa ba? Hindi na. Kasi wala namang area dyan eh. Parehas lang yan side. So, kunin natin si x. So, 6 na to. So, next naman. So, ganun lang ulit. Pili ka lang ng known na meron ka na. Ratio mo, 6/9. Tapos, dito naman tayo, 5/y. So, hanapin natin yung value ni y. So, 7.5. So, 7.5 to. Then, this one, yung z. Ganun lang ulit. Pili ka lang ng known. Sabihin natin ito ulit. Tapos, i-ratio mo yung 7 and z. So, bali, 6/9 is equal to 7/z. So, 10.5. So, pag perimeter, add mo lang lahat yan. Lahat ng sides na bumubuo sa closed figure. So, bali 9 plus 6 plus 7.5 plus 10.5. Yan. So, yung answer natin ay 33. So, yan yung perimeter niya. Ayan, ito. Ayan, so ayun lang guys, nakapag-solve tayo ng maraming problems regarding similar triangles. So I hope enough na yon para ma-master natin yung similar triangles. And by the end of this playlist, magkakaroon naman tayo guys ng parang mini pre-boards regarding plane and solid geometry series lang. So magka-solve tayo ng napakaraming problems para matingnan natin kung saan tayo medyo mahina na part ng plane and solid geometry series. So, doon, mas mahahasa pa natin, guys, yung mga natutunan natin sa playlist na to. So, yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang, guys. See you on the next video.